Magandang umaga po sa lahat. So, sa mga accusations po, no, tignan natin yung difference, yung perspective. Lumaki po ako dito sa children's home, siguro around 3 to 4 years old. So, yung mga kasabayan ko, tignan nyo, ang gaganda ng buhay. Mga pastor, missionaries, may mga nasa college, iba graduates. Alam nyo, wala naman dito yung trauma eh. Nasa labas. Pero yung mga bata na yan, nasa loob ng children's home, naaalagaan, napapakain na maayos, yung salvation about God, about Christ, hindi nagkulang children's home. Ang problema yung nasa mundo, yun yung totoo. So kung titignan nyo yung kasabayan ko, ikumpara nyo sa akin. Tama ba? Ang laki ng difference, di ba? So ako nung lumabas ako rito, nagrebelde ako eh. Actually, siniraan ko din yung children's home. Totoo yan. Kaya sinisiraan ng children's home dahil sa bunga. Wala namang babatuhin ng di mabungang puno eh. So ako, nagrebelde ako, siniraan ko din children's home. Nagkwento ako na ganyan. Dala ng pagre-rebelde ko, kasi makulit ako nandito eh, makulit ako eh. Actually, ang dami ko ring ginawang kalokohan. Wala rin naman akong naranasan na kahit anong pagbuhatan ng kamay, ay ikadena, gutumin, ibartulina, walang ganun sa children's home. Maari disiplinahin ka, kausapin ka, paluin ka, yung in a godly way. Yung 3 palo sa puwet, siyempre sa bahay bilang magulang, disiplina ng magulang yon. Then after that, ipagpipray ka para makita mo yung mali mo. Yun ang meron dito, yun ang disiplina. Pero yung sabihin mong gawan ng kalokohan yung mga bata, yun ang di ko rin matatanggap sa akin, no? Mas maraming kalokohan sa labas. Tignan nyo, mga bata, lumabas ako rito, nangyari sa akin. Kaliwat ka ng problema, away, basag ulo, bisyo. Nawala ako sa Diyos eh. Pero may tanim sa akin dito sa children's home. Hindi dahil sa naging masama ako, kundi dahil sa awa ng Panginoon, sa grasya niya. Kaya napakabuti kasi ng Panginoon eh. Nandun na ako sa peak ko na masama na ako eh. Pero dahil sa grasya ng Panginoon, tinawag niya uli ako. Magbigay ng testimonies. Kasi minsan, yung mga bagay na nararanasan natin, akala mo huli na. Hindi. Minsan pinaparanas sa'yo ng Panginoon para i-rebuke mo yung iba. Yung kayo ganito, mas ganda ang buhay nyo. Naranasan nyo ba yung tulad na buhay na meron ganito? Hindi nyo na kailangan danasin yan. Kasi danas na ng ibang tao yan. Yung mga batang to pinapakain 3 times a day with merienda pa, with snack, may Friday night pa yan, nanonood sila. Kumakain ng masarap yan. Ako na umalis dito, nagugutom sa labas. Yung pamilya ko nagtatrabaho. Ako, nagtatrabaho. Bata pa lang ako noon. Namulat ako sa mga bisyo. Walang problema sa children's home. Actually, yung mga nanggaling ditong lumabas, sila yung nagkaroon ng problema. Sila yung may trauma. Now, kung mga aakusahan nyo lang din ng ganun, hindi naman din tama. Siguro, may accusations, kasi may hidden agenda nga, no? May sama siguro ng loob, or naiinggit, or personal problems dun sa mga namumuno. Pero ako, buhay na testimony na lumaki rin dito, na-acquire lahat ng privilege na meron yung mga batang to. Punong-puno sila ng privilege. Wala silang gasto sa kuryente, sa tubig, sa pagkain, sa labas. Ako, pamilyado na rin ako eh. Renta, bayad sa bill, gatas diaper ng anak, mahirap yun. Lalo,
kung ikaw na lang din tumatayo sa sarili mo. Kasi magulang ko halos minsan pasan ko na rin, 'di ba? Kaya rin ako napunta rito noon dahil sa kapabayaan nila, no? So dahil nga academically nung bata ako, magaling din ako diyan. Yung utak na meron ako, matalino ako dati. Pero saan ako dinalang talino ko? Yung pride. Kinain ako ng pride ko na kaya ko sarili ko. Lumabas ako. May naitulong ba? Wala. Sabi nga sa Bible, yung foolishness ng mundo, ginagamit para i-compound yung wise. Hindi kailangan ng Diyos na matalino. Hindi kailangan ng Diyos ng kung ano meron ka. Alam mo yung sinisik niya? Yung mga humble heart. Yan. Yung mga nahihirapan, yan yung mga tinutulungan ng Diyos. Hindi yung mga mayabang, mataas. Kaya siguro nawala sa akin yung mga bagay na yun para ipa-realize kung gaano kaganda yung buhay ng nasa Kanya. Diba? So yung mga bata na to, napakapalad niya mga yan. Tapos, sisirain natin yung ministry na meron ng Diyos para sa mga bata. So ako, papasalamat ako kila Tatay Ted, kila Nanay Ligaya, nung mga panahon na nandito ako. Kasi, ninurture nila ako ng pagmamahal, attention. Kung hubad ako sa labas, dito ako binihisan. Gutom ako sa labas, dito ako pinakain, binusog. Lahat about the Bible, salvation. Lately lang ako na-save kahit lumaki ako rito. Kasi hindi naman pinipilit yung salvation sa tao. Hindi yan pinipilit. Maari, ministry dito para ipakilala yung Diyos sa mga bata na to. Pero sarili pa rin nila magdi-decide. Yan ang children's home. Inilalapit sa Diyos sa mga bata, ni-nurture. Hindi tinuturuan ng kalaswaan. Hindi yan ginugutom, hindi minamaltrato. Yung mga kasabayan ko, ayan, diba? Kita nyo naman. Meron din mga ibang naligaw na mga kasabayan ko. Nagkikita kami sa labas. Inaaya ako ng ganto ganyan. Pero by the grace of God, gusto ko naman gamitin yung sarili ko para i-reach out naman sila na bumalik. Kasi ganito tayo dati. Actually, memories ko dito, napakaganda. Pag nasa labas ako, masalimuot eh. Pero pag nakikita ko yung mga bata na to, ang saya ko. Kasi dati papalaro kami dyan, no? Privilege namin, no? Malaya kaming gawin lahat ng mga bagay. Kaya lang din naman nagiging rebelde ang isang bata. Alam mo bakit? Dala ng pride. Nakakala nila, ang sarap sa labas, hindi, nagkakamali kayo dyan. Sa labas, punong-puno ng problema. Ganon din ang wala kay Kristo. Pag wala kay Kristo, balot ka ng problema. Although, may problema talaga ang tao, pero pag na kay Kristo ka, napakagaan. Di ba po ba? Hindi mo na masyadong, hindi ka na apektado masyado. Lagi ka mong pinipray. So, I hope and I pray po na this accusation, na itong problema ng children's home, magkaroon ng linaw. Diyos na po, ipasa Diyos natin lahat yan. Kung sino man po yung nag-aakusa, naninira sa children's home, sana linisin ng Diyos yung puso niya, kaisipan niya. Ganon din sa mga social workers po sa labas, government employees, DSWD, NBI, buksan ng Diyos ang puso nila, ang isip, na wala pong gantong nangyayari sa children's home. Lahat po ng pasalamat at papuri sa Diyos lamang. Yun lamang po. Maraming salamat.